6 months later, isinalit ni Margaret sa pouch ang sulat na iniwan ni Francis sa kanya. Namemorya na yata niya ang bawat salitang naroon dahil sa kababasa niya. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita sa binata. Maging si Rona na nangako na tulungan siya ay tahimik pagdating sa kay Francis. Itinuon niya ang pansin sa malawak na hardin. Namumukadkad ang mga makukulay na mabulaklak at orchids. Tila inagaw ang lahat ng kulay sa buhay niya. Siya na ang namamahala ng hospital nila. Katuwang niya ang abogado ng pamilya nila. At ganoon din ang papa niya. Bagaman mas madalas ay nasa bahay na lamang ang huli kasama ang mama niya. Kapag nag-iisa siya at namamahinga, ay si Francis ang laging laman ng isipan niya. Mabuti na lang at tambak ang trabaho ng dalaga sa hospital, kaya nakakatakas siya sa labis na pag-aalala sa binata. Iha, napansin kong malalim ang iniisip mo nitong huli. Ang mama ni Margaret ang nagsalita. Marami lang pong trabaho sa hospital. Dahilan niya. Sigurado ka? Tinabihan siya nito sa swing sa hardin. Nag-isip siya ng sandali kung ipagtatapat ang damdamin niya dito. Ayaw niya sanang magsalita dahil baka masaktan ang mama niya. Ma, may kilala po ba kayong Sofia? Walang pagkabigla o sakit na lumarawan sa mukha ng ina. Simpleng pagtango ang ginawa nito. Siya ang nobya ng papa mo bago kami ikasal. Po? Hindi marahil alam iyon ni Francis. Wala iyon sa sulat nito sa kanya. Napilitan silang maghiwalay dahil ipinagkasundo kaming ipakasal ng papa mo ng mga magulang namin. Natutunan akong mahalin ng papa mo sa pagdaan ng mga taon at nagpapasalamat ako doon. Ikaw ang naging bunga ng pag-ibig namin. Pero muli silang nagkita nang namatay ang asawa ni Sofia. Nasaktan po ba kayo sa pagtataksil ni Papa, Ma? Siyempre, tao lang naman ako. 1 taon din ang itinagal ng affair nila. Alam kong hindi ako ang perpekto. Tiniis ko ang lahat. Alang-alang sa iyo. Bata ka pa noon. Ayaw kong mawalan ka ng ama. Isa pa. Matagal ko nang natanggap na baka hindi niya ako kayang mahalin nang kasing tindi ng pagmamahal niya kay Sofia. Pero mahal na mahal ko siya. Kaya tao ko siyang tinanggap nang inamin niya ang pagkakamali niya. Ang mahalaga ay binalikan niya tayo. Ma, hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin dito. Gusto niyang isipin na sila ang mas mahal ng papa niya dahil sila ang pinili nito. Hindi lang dahil iyon ang tamang gawin. Mahal ka ni Papa. Mas mahal ka niya kaysa kay Sofia dahil ikaw ang pinili niya. Malungkot lamang itong humiti. Tila hindi kumbinsido. Kung may isang tao ang makagagawa niyon, ang papa lang niya. Minsan, nawawala na rin si Margaret ng pag-asa. Sa sinabi ni Rona na mahal siya ni Francis, paano siya maniniwala? Ni hindi yata siya gustong makita ng lalaking iyon. Nagagawa siya nitong tiisin. At kung pakiramdam ni Francis ay may atraso ito sa kanya, bakit hindi ito personal na humingi ng tawad? Bakit dito idinaan sa sulat? Kalahating taon na ang nagdaan. Hindi ba ito natatakot na baka tuluyan siyang makalimot? 2 months ago, may bumisita sa papa mo, anak ni Sofia. Gulat na napatingin siya sa ina. Si Francis? Hinaplos ito ang pisngi niya. I know, Iha. Hinihintay lang kitang magsalita. Ayaw lang kitang masaktan. Napabuntong hininga siya.
I'm sorry, Mama. Sorry kung mahal ko siya. Ayaw kong saktan kayo. Pero kung babalikan niya ako, hindi ko yata kayang pigilan ang sarili ko. Pero baka nangangarap lang ako ng gising. Pinagsalikop ng ina ang mga kamay sa kandungan nito at tumingin sa unahan. Sa tanim nilang mga rosas at orchids. Sinabi niya sa akin ang nangyari sa kanyang mama. I felt bad about what happened to his mother. I feel sorry towards him. Hanga ako sa lalaking mahal mo, Margaret. Dahil buo ang loob niyang inamin ang galit niya sa papa mo. Sinabi rin niya sa amin ang tungkol sa kasunduan ninyo. Mama, niyakap siya nito. Salamat, anak. Salamat sa sakripisyo mo para sa amin ng papa mo. Pero bilang ina, sasabihin kong hindi mo dapat ginawa iyon. At kung hihingin iyon muli ng pagkakataon, sana wag mo nang itataya ang ganoon ang sarili mo. Napayakap na rin siya rito. Wala akong pinagsisihan sa ginawa ko, Mama. Patawad din kung tiniis ko kayo ng ilang taon. Tuluyan na siyang napaiyak. Iha, wag mo nang isipin iyon. Ang mahalaga ay magkakasama na ulit tayo. Matipid na pananalita ni Francis. Pero nakuha ko ang ekspresyon na lumayo siya. Dahil ayaw niyang mamili kung sakaling hindi namin siya matanggap. No, Mama. Hindi niya lang siguro ako ganoon kamahal. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong magdesisyon. Pero kung sakaling dumating ang panahon na kailangan mong pumili, sa kaligayahan mo at sa amin ng papa mo, choose your happiness. Kung saan ka masaya, ay doon na din kami. Tama ang mama mo. Nawala ka na sa amin, Margaret. We can't afford to lose you again. Sabi ng ama niya na mukhang kanina pa nakikinig sa kanilang mag-ina. Tumayo si Margaret para pumesto ito sa swing. Naupo ito sa tabi ng mama niya. Niyakap niya ang dalawa bago umayos ng tayo. Thank you, Papa. Naroon ang pagpapasalamat niya sa ama sa pagmamahal nito sa kanyang ina at sa pagpili nito sa kanila. Nakita niyang kumislap sa luha ang mga mata ng kanyang papa. Pumunta si Margaret sa hospital dahil may kukunin siyang mga dokumento na inire-review niya. Abala siya sa pag-check up ng ilang financial statement nang pumasok ang sekretarya niya para sabihing may panauhin siya. Nagliwanag ang mukha niya nang makita ang tinutukoy nito. Ang dati niyang kaibigan na si Derek. Niyakap siya ng lalaki at nagkamustahan sila. May inilabas ito mula sa bulsa na suot nitong jacket. Wedding invitation iyon. Donna and Derek, magpapakasal ka na? Again. And this time, it is going to last forever. Yumakap siya dito. I am happy for you. Nasa ganoon silang posisyon nang makarinig sila ng pagtikim. Mukhang nakaabala yata ako, sabi ng bagong dating. Humiwalay siya kay Derek. Attorney, pauwi na ang sekretarya mo. Kaya ang sabi ko, ako na ang bahalang magpatuloy sa sarili ko. Magkakilala naman ang dalawang lalaki at nagpaalam na kaagad si Derek sa kanila. I've got good news for you, sabi ni Rona nang silang dalawa na lang. Have a seat. Thank you. Iniabot sa kanya ng lalaki ang isang puting envelope. Ito lang ang maitutulong ko. I leave the rest to you. Iyon lang. At nagpaalam na ito. Nagpasya si Francis na bumalik sa Hong Kong. Binuksan niya ang cellphone. Nang ma-unlock iyon, ay natutulog na mukha ni Margaret ang tumambad sa kanya. Sabik na siyang makita muli ang dalaga. 6 na buwan din niyang itiniis na hindi magpakita dito.
hoping na paninindigan niya ang lumayo. Pero baliwala lang pala ang pag-iwas niya. Dahil sa loob ng panahon na malayo siya dito, ay hindi ito nawala sa kanyang isipan. Inubos niya ang natitira sa coffee cup niya. Nang ibaba iyon ni Francis, isang pamilyar na figura ang nahagip ng mga mata niya. A woman wearing a floral dress. 3 days ago, ay parang nakita rin niya ito. Noong una, iniisip niya na mamalikmata lamang siya. Nang pangalawang beses, pumikit siya. At pagmulat niya, ay wala na ito sa kinatatayuan niya. This time, ay hindi niya hahayaan na maglaho na naman itong bigla. Nang nasa kalagitnaan na siya ng Avenue of Stars, ay nawala ang sinunsundan niya. Pero may batang babae siyang nakitang nakaupo sa lugar kung saan niya nakitang umiiyak si Margaret noon. Gusto man niyang putulin ang pagdaloy ng mga alaala nito, ay hindi siya nagtagumpay. Ayaw sumunod ng utak niya. Pagharap ni Francis, ay may nabangga siya. Mabilis pumaikot ang kamay niya para saluhin ang malambot na katawan sa harapan niya para alalayan ito. I'm sorry, Margaret. Hi. Nakangiting bati nito. Hindi tumugon si Francis. Mabilis itong tumalikod at humakbang palayo. Binilisan niya ang paglalakad para makaagapay dito. Nang maunahan ang lalaki, ay hinarangan niya ang daraanan nito. Let's talk. Wala tayong dapat pag-usapan pa. Meron. You left me confused. That's hardly mature. Naipaliwanag ko na ang mga bagay na dapat mong malaman sa sulat na iniwan ko. At ako? Narinig mo ba ang sagot ko? O iniisip mo ba ang dadaanin ko din sa sulat? You are unfair. Sinubukan mong buhayin ang puso ko. Pero ikaw rin pala ang papatay sa huli. Come with me. Walang sabi-sabing hinagip siya nito sa braso at inakay siya papalayo sa maraming tao. She found herself in his hotel room. Talk. I have 2 important things to tell you. First, I'm sorry for thinking that I am the unluckiest woman in the planet, when in fact your mother suffered worst. Second, I am proposing to you again. Marry me, Francis. This time for real. Hindi lang para sa hospital. Margaret, naiintindihan ko na ang lahat. Pero hindi tayo dapat magsakripisyo dahil sa pagkakamali ng mga magulang natin noon. Pumunta ako sa Zamboanga to visit your mother's grave and to ask for her blessing. Your parents won't. I also have their blessing. Hihintayin ko ang sagot mo hanggang bukas. Babalik na ako ng Pilipinas bukas. Pero hihintayin kita sa Avenue of Stars hanggang 10:00 ng umaga. Kung hindi ka dumating, ay hindi na kita hahanapin pa. Iyon lang at iniwan na niya ito. Napatingin si Margaret sa orasang pambisig niya. 1 minuto na lang. Malinaw ang pagkakasabi niya sa binata na maghihintay siya. Pero bakit wala pa ito? Hinawakan na niya ang handle ng maleta niya. It was time for her to go. Pumara siya ng taxi. Hawak niya ang cellphone niya. Pwede siya nitong tawagan. Pwede siyang gumawa niyon. Pero pinipigilan niya ang sarili. Baka lalo lang siyang ma-disappoint. Laging naka-off ang cellphone ni Francis pag kinokontak niya ito. Nang mararating na nila ang airport, iniabot niya sa driver ang bayad at sinabihan ito in English. Natulungan siyang ibaba ang mga bagahe niya sa trunk. Hindi niya ito binigyan ng ekstrang bayad
dahil sinadya yata niyang dumaan sa malayong rota kanina. Nauna na siyang bumaba. Ito na talaga ang huli. Sabi niya sa sarili bago tinawagan ang numero ni Francis. Nagre-ring iyon, pero walang sumasagot. Nagre-ring din ang cellphone sa likuran niya. Humarap siya para sabihan ang taxi driver na nagre-ring ang cellphone nito. At nagulat siya nang si Francis ang tumambad sa kanya. Nakasuot ito ng uniforming pang taxi driver. Parang slow motion ang paglapit nito sa kanya. Sa loob ng ilang buwan ng pagsusol searching ko, ay isa lang ang natutunan ko. Lahat ng bagay ay may timing. Dr. Margaret, ang timing ng pagkakakilala natin ay hindi maganda. Pero di ibig sabihin noon ay hindi na tayo para sa isa't isa. Sinadya kong kumontak kay Ronan. Pero di ko akalaing nasa iyo ang loyalty ng isang iyon. At maagang makakarating sa iyo na nandito ako. Naunahan mo lang ako ng isang araw. Sinira mo ang timing ko. Nakapangako na ako na kapag nagkita tayo ulit, aayusin ko na ang pagpupropose ko sa iyo. Lumuhod si Francis sa harap niya. Anong ginagawa mo? Stand up. This is embarrassing. Hindi ito nakinig sa kanya. Wala akong dalang singsing ngayon. Dahil nasa Pilipinas pa, ang ipinagawa ko para ibigay sa iyo. Ang tanging dala ko lang ngayon ay kwintas. Tinanggal nito ang suot na kwintas na may star na pendant. Francis, bigay ito sa akin ni Mama. At sinabi niyang wala mang bulalakaw, ay magagawa ko pa ding humiling sa kwintas na ito. Ngayon ay ibinibigay ko ito sa iyo bilang pangako. Na hindi man matupad ang ibang hiling mo. Nandito naman akong lagi para maging sandalan mo. Doctor, will you marry me? Marami ng taong nakapalibot at nanonood sa kanila. Hindi man nakakaintindi ang ibang tao sa sinasabi ng binata, ay umani pa rin ito ng suporta sa mga dayuhan na naroroon. Yes, I will marry you, Francis. Naluluhang sagot niya. Saka lang ito tumayo. At nang maisuot nito sa kanya ang kwintas, ay hinalikan siya nito sa labi. Akala talaga niya ay hindi siya nito sisiputin sa Avenue of Stars. I love you, Margaret. I love you, Francis. Thank you for coming into my life. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Francis at Margaret. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. Muli, maraming salamat po. Thank you and God bless everyone.